At dinhi mo niya itong tamdanan sa itong pagampo. Kaning Romans 7. Verse 1. Kung basahon, wala ba kamo masayod, mga igsuon? Kay ako nakigsulti man karon sa mga tawo nga nahibalo sa balaod. Nga ang balaod magahom lamang sa tao samtang buhi pa siya. Tungod niini, ang babayeng minyo nabugkos sa balaod ngadto sa iyang bana samtang buhi pa kini. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya nakalingkawas nagikan sa balaod, may tungod sa bana. Tumala nini, siya isipon nga mananapaw kung makikuyo siya og laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, makalingkawas na siya sa maong balaod. Og kung mamana siya og lain, dili siya usa ka mananapaw. Daingon usab ni ana, mga igsuon, kamo nangamatay na ngadto sa balaod. Pinaagi sa lawas ni Kristo aron maangkon kamo sa lain ngadto kaniya nga nabanhaw gikan sa mga patay, aron mamunga kita alang sa Dios. Kay samtang diha pa kita sa unod, ang atong makasasala nga pangibog nga pinaagi sa balaod naglihok sulod sa atong lawas aron mamunga ngadto sa kamatayon. Apan karon gipalingkawas na kita gikan sa balaod, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa pagkabag-o diha sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat. So, mo ni ang gisuwat ni Pablo sa Romans 7. In Romans 6-8, mo ni ang victorious sa sala. Victory over sin. So, mo ni siya nga ang theme dinhi. Ang chapter 6 is gisulti ni Pablo diha nga di na ang grasya is, ang pasabot sa grasya is, it means patay na ka sa sala. Di kay ganahan pa ka magpakasala. Kay tungod kay grasya bitawng Ginoo. Dili ug makita nato sa 7 sumpay ni siya. Ug iyan ang gisuwat sa mga kaning mga naulipon sa balaod. Iyang gihatag ang analogy or illustration sa minyo. Nga ang kaminyoon is may tungod ginas balaod. So buhi pang balaod kung buhi pang duha ka nagpuyo ang banag lalaki. Sa dihang ang bana mangitag babay, nakapapanapaw siya, nakasala siya kung buhi pa iyang asawa. Kung asawa nangitag bana, nangitag laing lalaki, nakapapanapaw siya kay buhi pa iyang bana. Pero kung mamatay na ang usag-usan la, kanang wala na siya sa balaod. Kay patay naman, so kung maminyo siya lain, di siya tawagan ni nakasala. Kay patay na ang iyang katulang kung ilang kasabutan sa balaod sa kaminyonis, patay na. Sumao ni siya ang gihimong illustration ni Pablo diha kang Hesukristo. Nga ang balaod walay gahom nato. Di nata maulipon sa balaod kay si Kristo namatay naman uban sa balaod. Now we need to understand ang gahom sa balaod mao ang sala. Tungod sa balaod atong sala mutigbabaw gayud. Amen. Tumani siya karon nga ningon si Pablo dinhi nga tungod ni Hesukristo dikan pinaagi sa lawas ni Kristo aron makaangkon kamo sa lain ngadto kaniya nga nabanhaw gikan sa mga patay aron mamunga kita alang sa Dios. Remember me, inimdumi ni nga mamunga gyud ta isip nga mga magtuo. Kay tungod kay nganuman sa verse 6, apan karon gipanglingkawas na kita gikan sa balaod. Mo nang di natanga tungod kay balaod is the more pa ta nga mo violate. Kuni the more na balaod, the more ta mo submit because sa espiritu. Amen. Ug di na kinahanglan nga tungod sa balaod is mahimot ang matarong. No, tungod sa balaod man ang malipayon ta mo obey sa balaod because sa balang espiritu nga gihatag nato.
Ug dili tungod sa balaod nga mo na tong tamdanan, kundi tungod sa kita mismo is patay na tong unod sa mga bulhaton sa balaod. Because gilangsang na uban ni Kristo ang atong mga sala. Mo nang mingon sa verse apan karon gipanglingkawas na gikan kita gikan sa balaod. Gisat pinata sa law. Amen? Mo na ang law is di na siya atong tamdanan. Di siya mao na atong kanang righteousness. Atong righteousness mao na si Kristo. Mo na atong pagkamatarong. So kay gisat pinamatas balaod, mga patay na kita ngadto sa naulipon kanato, which is ang balaod, which is sa synonym sa sala. Di ba? So mo nang nagalagad kita diha sa pagkabag-o diha sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat. Sumo na siya ang atong pag-serve because of the Holy Spirit. Dili kay tungod kay giingnan mo nga mo ni balaod, kay Christian ka, mo ni buhata. No, we serve because of the Spirit. Kamo ni mo bag-o na to. Amen? Naman na dito ni tratar nga tawagan ni ritual or religious obligation. It is the work of the Spirit nga lihok sa Balang Espiritu nga kita nga sa pagtapok ito, pagsilpis Ginoo is dili base sa balaod kung base sa Balang Espiritu. Amen? Mo nang mangnindog ta atong iampo nga kita mismo nga mas sakto atong pangununa ug daghan sa mga Kristohanon nga makita sa sila nga ang Christianity is not about the law, not dili may tungod sa balaod, kundi dili may tungod sa espiritu. Nga kita mabag-o gayud ta. Kaya ang balaod dili makapabag-o na to. Amen? So amo lang itong amahan, amo kang daig ko pasalamatan gayud Lord sa imong grasya. Lord, kani Lord gisuwat ni Pablo sa taga Roma sa mga katawhan nga naulipon pa sa balaod kay nagunahuna sila Lord nga ang balaod mo ay makaluwas kanila. Nga ang balaod nga sila nahigot sa balaod mo nang musubmit sila sa balaod ug pailawom sa balaod kay mao nilang tamdanan sila pagamatarong. Pero Ginoo gilangsang na og Lord og gipatay na gilangsang na uban ni Kristo ang balaod. Amo na among pagkaulipon sa balaod wala na Ginoo kundi naulipon nami sa pagabag-o pinaagi sa Espiritu Santo. So busa Ginoo mag-angyo kami kanimo. Tabangi nga makasabot gayud ang matag usa kanamo Lord sa may tungod sa kaluwasan Ginoo kung unsa gayud ni Ginoo Lord among naangkon nga ang espiritu mo ni maglihok kanamo siya ang Dios nga nasa sulod kanamo siya ang Dios nga naghatag kanamo Lord og pagpanabot nga Lord nga dili na kami ulipon sa sala ug sa balaod glabaw sa tanan dili na may naulipon sa mga do's and don'ts of God kundi sa grasya sa Dios Ginoo. So amahan himua nga Lord nga among pagsimba diha kanimo, among pagpangalagad diha kanimo Lord, is wala masubay sa balaod kundi nasubay sa Espiritu Santo nga naagi madagayaong kalipay, naagi joyful Lord, naagi Lord ang tumang Lord ang pagsimba diha kanimo. Among iampo ang mga katawhan Ginoo nga wala pa kakitaan ni Ginoo. Lord, set free sila sa balaod, makasabot sila nga ang balaod dili makaluwas kanila. Makasabot sila Lord ang makaluwas wa gyud si Kristo. Lord, kaya ang balaod, giubanan ni Kristo dito sa cross. Subusa, amahan, tabangi ang ubang katawhan, Lord, nga makasabot na ni Ginoo, amahan. Busa, Lord, salamat sa pagkasiguraduhan, Lord, nga victorious nami over sa balaod, Ginoo. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salmo 16. Panalipdi ako o Diyos, kay nahimong bidangop ako, miingon ako sa Ginoo. Ikaw maong akong Ginoo. Ang tanan maayong butang nga aniya kanako nagagikan kanimo. Pagkamaayo gayod sa katawhan sa Ginoo. Ang labing dakong kung kalipay mao ang pakikuban kanila. Ang mudangop sa Diyos nagdapit lang sa daghang kasamok sa ilang kaugalingon. Dili ako moapil sa ilang mga paghalad. Dili ako mosimba sa ilang mga Diyos. Ikaw ra gyud ko Ginoo, ang saligan ko. Ug yatagan mo ako sa tanan kong kinahanglan.
Ang akong kinabuhi anaa sa imong kamot. Paganindot kayod ang dapit nga gihatag mo kanako. Pagkamaayo kayod niini. Daygon ko ang Ginoo. Kay gigiyahan niya ako sa gabi sa sa akong tanlag. Naglamdag kanako. Ang Ginoo gisunod nako kanunay ug wala ako'y kahadukan kay niaman siya sa akong duol. Busa magpasalamaton ug malipayon ako kaayo ug nagpuyo nga malinawon. Kay gipaniliptan mo ako gikan sa gahom sa kamatayon, nag-alagad ako kanimo nga matinud-anon. Busa dili mo ako itugyan ngadto sa kalibutan sa mga patay. Itudluan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako tumang kalipay ug nagdalag sa tagbawan hangtod sa kanturan. Salamat sa Ginoo sa imong pulong, mga Lord. Kung wala ilaman kung dili ko imo na gyud gisaligan, Lord, nga ikaw ang mo-provide, Lord. Salamat, Lord, kung dili kami mosunod sa mga Diyos umahan, Lord, kay dili kani nga makahatag. Ikaw ang buhi nga Dios nga makadungog ug nakibaw sa among panginlan, Lord. Pasalamat kami makasimba sa tibok na mong kasing-kasing kay ikaw lamang ang Diyos nga anging alagaran. Salamat. In Jesus pray. Amen. How was the seed is being forgiven? How was the rebel made clean? All blinded eyes been made to see. How was the orphan being adopted? Who hated your love and ran from grace, despised and rejected all your ways. Oh, wonderful the Father's love for us. He would send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Your mercy floods our lives with kindness. Your grace has followed all we see, and you have promised not to leave. You freely give your spirit to us, so we can be sure the sons of God and rest in the hope of what's to come. Oh, wonderful the Father's love for us. He will send His only Son to come and rescue us. He has saved us, called us blameless, guide us now and will sustain us. Oh, how wonderful the Father's love. Your sufferings fill our lives, we're confident. Here we cry, and so we cry, Abba Father. The sufferings may fill our lives, we're confident. We're here we cry, and so we cry, Abba Father. Wonderful the Father's love for us. He will send His only Son to rescue us. Oh, wonderful the Father's love for us. He will send His only Son to come and rescue us. He was saved
now turning back, James 1:2-4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Mga igsuon, magalipay kita sa kalisdanan na atong nasinati or atong maagian, kay kini testing lamang sa Ginoo kung atong pagtuo lig-on bagayod alang kaniya og tinuoray bagayod diha kaniya. Kung unsa man ang atong mga kalisdanan, hinumdumi in John 16:33, gidaog na ni Jesus ang kalibutan. Busa si Kristo lamang ang atong lauman, kay siya ang Dios na hingpit, maluluyon, puno sa grasya, ug wala gayon magkulang sa gugma, kay kita gipakamatyan matag usa alang sa atong mga kasalanan. Amen. So atong awitan ang Ginoo ug atong halagaran, kay siya lamang ang atong paglaom sa atong kinabuhi. Amen. Paglaong ko, ikaw lang ang kinabuhi ko, Jesus. Bisan puno sa suliran ang akong pag-aawitan, ikaw lamang. Wala gayon us, Ginoo. Salamat Amahan kay sa imong anak nga si Jesucristo, ipakamatyan kami alang sa mga sala. Amen. Maayong hapon sa tanan. Let's welcome each other with the love of Jesus. Happy day, and things are gonna get better.
Dalay ko ng Diyos. Man, inay mong tupad. Praise God, I'm born again. Sure mo? Sure? Sure, so, dayon ta sa atong series sa Peter, 2 Peter. 2 Peter chapter 1, verse 3 to 11. So, sa padayon ta nitong series sa God's gift of salvation is the source of godly living, part 3. But nisaad man ko ninyo nga tuloran ni ka-series, actually napaday part 4. Kaya kung matakol ka man is verse 8 and 9 ba, ang 10 and 11 sa next Sunday. So sa upat din ni ka-series day nga kaning atong kanang tawagan ni usapon ni pagayo ang kaning verse 8 ug 9. Ganahan ta ko mulabay ratatani nga kuan, but need to sure good sa kaning verse 8 and 9 para masabtan na to unsa gipasabot ni Pedro dinhi. Dako kani siya kuan gyud tawag ni impact sa nato isip magtotoo. Una sa tanan musulti ko sa testimony nako aning pagtuon is actually dinhi nako naklaro nasabtan gayud unsa gyud na unsa gyud angay gyud i-produce sa magtotoo. Yes, I understand before nga mo na may kanang usab jud ka, ma-change jud ka, pero mao gyud ni nga sa gyud ka butang nituhop gyud nako more and more. That is why amazed kani pasalamat ko ani nga sermon og na usab akong pagunhon na labi na ang direction gyud unsa gyud ang Kristohanon. Amen. So in 1 Corinthians 15:17 to 19, kung kanang 1 Corinthians 15, it's a teaching about or doctrine about resurrection. Gisulti diya sa 17, kung si Kristo wa mabanhaw, napagyapon ta sa tong sala. Amen? Nagpadayon pa pati ta sa sala. Ug verse 8 sa 18, ningon po diya si Pablo nga katong nangamatay na nga mga Kristohanon, mga laglag rato sila. Wa to sila paglaom kung wa mabanhaw si Kristo. Ug labaw sa tanan, kung wa mabanhaw si Kristo, kita mo'y pinakaluoy sa tanang tao sa kalibutan, isip Kristohanon. Useless man nga nagtapok ta, useless man atong praise God, we're born again. Kung mabanhaw si Jesus Christ, amen? So makita na to, nga ang katuyuan ni Kristo nga nabanhaw siya sa iyang kamatayon, kaya nga naman, naigahom nga iyang nahimo. Na siya gahom nga iyang gi-available, gihatag diha sa iyang pagkabanhaw. Muna kinahanglan makibaw kita sa katuyuan siyang gahom sa iyang pagkabanhaw. Amen? Para ang atong relasyon sa Ginoo is ato gayud madawat ang mga benepisyo dinis kalibutan ug sa mga umaabot pang mga butang. So mo na nga importante kayo. So that is why Paul, makita mo ang tinguhan ni Paul sa iyang isip ko, I want to know the power of His resurrection. Ganahan siya makibalo sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Kaya nga naman, diha niya masinati nga ang unod ug ang mga sala, wa na gigahom na to. Amen? Kaya tungod sa diha itong masinati nga yung tingwa nga ganahan siya, kaya para naagay masinati niya ang himaya diha sa pagkabanhaw diha ni Jesucristo. So mana nga ang una yung distinguha ni Paul, ug wa na gyud say laing gitinguha gyud. The desire is I want to know sa Philippians 3. The power of His resurrection, ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ug di lang kana, isa iyang pagpuyo nga nabanhaw si Kristo, is kinahanglan makibaw sa siya nga unsaon niya nga ma-associate, maapil na ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo sa iyang pagkakristohanon. Amen? So mo na nga, kay si Kristo nabanhaw mas kamatayon, mo nang natay gahom karong adlaw, batok sa sala. Amen? So mo nang kita naata karon nagtapok. Kay siya nga namatay og ihang gahom gayud og siya nabanhaw ang iyang gahom mo influence gayud dinhi kanato. Mo nay tinuod gayud. Kay kung wa siya nabanhaw, wa siya gahom nga ma-influence dinhi kanato. So this is why ang resurrection is a central nga pagtulunan sa Kristohanon. Importante kini nga nabanhaw na si Kristo.
mo nang Kristohanon wala mag-base sa reliyon nga abstract nga prinsipyo. Unsay abstract nga prinsipyo? Di maklaro nga prinsipyo. Kundi klaro jud kistanan nga atong relasyon sa atong manluluwas nga mao si Kristo nga atong nailhan is iyang gahom na infuse gini nato sa atong kinabuhi. Amen? Na-appeal gyud ta. Og truan na is na empower ta, na transform ta. So morning di nato siya ibuwag sa kaninong gitun-an mahitungod sa divine nature nga atong nangkon kani sa Ginoo nga gisulti ni Pedro. That is why nga isip magtutuo nagyud tay gahom og resources nga magpuyo nga Dios nun. Amen? Natay resources, natay tinubdan nga natay gahom nga magpuyo nga Dios nun. Mo nang si Pedro sa 2 Peter 1:16 ningon siya, wala na mo ipasikat sa tinumong-tumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo. May tungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kami mismo nakita sa iyang paghalang nun. Kay si Pedro ani pagsuwat na question iyang credibility. Ug siya ni sulti nga wa mi nagumihimog nga tumong-tumong ang pagtulunan nga si Kristo nabanaw. In verse 17, kita siya nga ang mahan istorya ni Jesus Christ manang dito sa Matthew 17 nga transfiguration. Kasi witness mismo nga this is my son whom I will be pleased. So mo na si Pedro is tinuod gayon na nga si Kristo na banaw og natay gahom nga naangkon nga makapuyo tag Dios nun. Mo nang di nato kalimtan sa dihang naluwas ta, di lang kay giluwas ta para deliver ta sa impierno og makabarton ta kinabang dayon, kundi giluwas ta nga natay bag-ong kinabuhi. Labas tanan magpuyo ta nga Dios nun. Amen. Mausab gayud ta. So, mani nga, kani nga passage ni sulti si Pedro, nga ang gasa sa kaluwasan na to is gihatag, gigrasyahan ta nga may tungod sa everything pertaining to life and godliness. May tungod sa kinabuhi. Muna, ang kinabuhi ito is abunda na diyan ni Kristo. Kung na natin eternal, di na ta mangitag kinabuhi, gawas pa ni Kristo. Amen? O di na siya mas-separate o mabuwag na to sa pagpuyo nga Diyos nun, diya sa Ginoo. So kani nga Diyos nun nga pagpuyo sad, makita na to nga pag last to Sunday sinibawa na to nga natay divine enablement, di ba? Natay Diyos nun nga gahom nga gihatag sa Ginoo. Mo na ang part gyud mo na itong resources kayod nga ug mag-aambit sad ta sa Diyos nun nga kinaiyahan. That is why mo na nga karon kaning divine enablement mo ni makahatag tog paningkamot nga mausab ta. Amen? Mo ni makahatag na to kaning kugi nga i-add on atong mga kinayahan sa atong pagtuo kaning mga maayong pamatasan para ang atong pagtuo dili siya nga unfruitful or ineffective nga way epekto ug walay bunga. Mo ni nga usa ka butang ang atong. So what is the result in using the resources of our salvation, or the resource of our salvation? Unsa may resulta kung nanatay resource atong kalawasan or gahom sa atong kalawasan? How do we know if we are not using kung ato gamita ang mga resource dinhi sa atong kalawasan, o how can we be productive in our salvation? Kani mo ni nga question number 3 nga angay dong unsa gyud ang productive day sa pagka-Kristohanon. Mo ni nga usa sa mga butang nga angay natong matuki. So, I want you to stand up. Let's read 2 Peter 1 verse 3 to 11. Yeah, mo focus ko sa verse 8 to 9. So, ang iyang Diyos nung gahom, naghatag kanato sa tanang butang mahitungod sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. Pinagi sa atong kahibalo kaniya, nga nagtawag kanato ngadto sa iyang kaugalingong himaya o pagkadalaygon. Nga pinaagi nini kita iyang gikahatagan sa bilinhon ug dagko nga mga saad, aron nga pinaagi nini kamo makaikyas gikan sa pagkadunot nga ania sa kalibutan tungod sa pangipog ug mga himo kamong mag-aambit sa Dios nung kiniya. Tungod ni ining butang nga himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo madugang ang kaligdong ug sa kaligdong ang kahibalo ug sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon ug pagpugong sa kaugalingon ang pagkamalutayon. O sa pagkamalutayon, ang pagka-Diyosnon o pagka-Diyosnon, ang pagka mga inigsuon, o sa pagkabati sa inigsuon, ang gugma. Kay kung kining mga butanga inyong mahatuman o
motubo, dili kamo malihimong walay hinungdan o dili mabungahon diha sa inyong kaybalo sa atong Ginoong Kristo. Kay si bisan kinsa nga nagkulang niining mga butanga buta ug igo lamang makita sa duol ug nakalimot nga siya nahinluan nagikan sa iyang mga sala kaniadto. Busa mga igsoon, pag mainiton gayud sa pagmatuod sa inyong pagkatinawag o pagkapinili, kay kun himuon ninyo kini, dili gayud kamo mapukan. Busa adunay unyay daghan kayong pagpahigayon alang kaninyo sa pagsulod kanato ngadto sa dayong gingarian sa atong Ginoo nga ug manluwas nga si Hesus Kristo. Amo lang itong amahan, Ginoo, banhaw buutan ka ug ikaw ang Dios nga nabanhaw gayud. Salamat Ginoo nga ikaw imong gugma amahan nga wa gyud di gyud mausab. Bisan Lord sa among pagkamakasasala Lord, ikaw nagpadahatag og padayon og grasya nga kami makahinulsol, nga kamilon makigugno sa sala ug labaw tanan nga naming buhing paglaom diha kang Kristo. Salamat Ginoo nga sa among Lord sa matag simana Lord naghatag gid ka sa among pagkinahanglanon ug pinaagi ana Lord nakita namo nga buhi gayud ka nga Dios ug tabangi gayud ko Lord nga imong tigpamaba nga imong pulong masipya lamang nga imong ngalan mahimaya ug akong iampo Lord nga ablihan nimo ang mga hunahuna o kasing-kasing sa mga kalag nga naminaw karon nga sila mismo Lord makasinati ug Lord nga ma-persuade gayud ilha Lord ang biblical truth may tungod sa ebanghelyo Ginoo. Tabangi gayud ko Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Ang lingkod ta palihog. So this is the part 3 nga ang gasa sa kaluwasan sa Dios mao ang tinubdan sa atong pagpuyo nga Dios nun. So last 2 Sundays is for the point number 1, the divine calling ay the divine enablement, natay Diyos nung gahom. Amen? O kanang Diyos nung gahom is mo na Diyos kanang in divine empowerment of believers indwelling nature nga Diyos nun sad. Nga Diyos nun nga ni mag-aambit ta sa Diyos nun. So man atong kuan, ang second point ito is ang tawag sa pagtubo, the call for growth, which is nga make every effort to supply your faith. So imong paningkamutan, kaya nga naman nanatay gahom diha sa balang espiritu. Amen? Ug di lang ka na is mag-aambit na ta sa Diyos nun nga kinayahan. Ug tungod ana mo nang atong paningkamutan nga kaning mga gihiyas or mga kinayahan sa gisulti sa verse 5 to 7 is atong mapalambo sa atong paglakaw isip Kristohanon. Dapat mailhan tayong ani nga pagka-Kristohan nga ni atong kinayahan. So di mo ni ang ikatulo is atong kasiguraduhan sa atong kaluwasan, the certainties of our salvation. Mo nang dako subpoint, duha ka subpoint 1 mo ni ang 8 verse 8 to 9, which is ang naay result sa paggamit sa resources sa Ginoo. Unsa may resulta? Mo ni the result of God resources, which is ang divine nature na naman nato. Unsa may resulta na ta paghuman nato nga niningkamot ta ani unsa mato maundang na bata? Ug nasa negative result, which is atong makita sa verse 9. And then next Sunday is making your election and calling sure. Isiguraduhon din na ito atong pagkatinawag o pagkapinili diha sa Ginoo. Matong makita sa next Sunday. Pero karon is atong makita, atong tusihon nga unsa may resulta sa paggamit ato ning resources. Kani atong pagkaniluwas, labi ng divine power. So in verse 8 ningon siya, for if these qualities. So after nga nagsulti siya sa 7 nga qualities or kinayahan or hiyas nga we need as a believers, we need nga atong apason, mato atong paningkamutan nga mugawas na sa atong kinayahan nga which is ang mayong pamatasan, kahibalo, which is divine truth, pagpugong sa kaugalingon, di ba? Pagkamalahutayon, perseverance, godliness, Diyos nun, o kung saman, nigsuon, nga gugma, ay nigsuon, o labaw tanan is gugma. To love, brotherly kindness. O din, nagibutang sa verse 8, for if these qualities, so there are 2 conjunctions sa English word is for is reason, rason. Manang for niya. Ang next conjunction, if, condition. Ano ni hatag mag-conditional si Pedro? Kaya we know, a lot of dagang believers di mo gamit sa gahom sa Ginoo. Ilang isalikway. Manang evaluate na to. Kaya asa magtotoo, dapat mamunga kita. Ato ginigamit gamiton tanang resources.
sa atong paglakaw isip Kristohanon. So mo for if these qualities, kung tanawon nimo sa NASB nga translation, kaning qualities is italic, it means wala ni siya sa original text. Translation na siya. So for if this, wala things, sakto pagkasulti sa ESP. So reason, so ngano ni hatag mag-conditional reason si Pedro? Para maka-evaluate ta sa itong kagalingon isip Kristohanon nga ato pa din gigamit kaning resources sa itong kaluwasan nga magpuyo nga Diyos nun. Mo nang sa kabutang conditional. Kaya daghan ka na mga Kristohanon is kunuhay nga nidawat o wa gamita. So mo ni subpoint number 1, the result of God's resources. So there is a positibo nga kinayahan kung ato ning i-pursue. Pero di po yung negative result kung di na ito ni i-pursue kaning kinayahan nga gibutang sa 5 to 7. So, then Peter nagsugod siya sa mga positive. Di na ito ma-apply, di na ito ma-identify kung i-apply pa na itong gahom sa itong buhay nga Diyos. Muning positive result. Di na ito makita gayud nga nagpuyo ba yun nga Diyos nun. So, the positive result with the positive exhortation, pagdasig. So, for if these qualities are yours and increasing. So, kung kanina mga kanya na imo, naangkon mo, o nitubo, mana increasing, which is nanaghan, Dr. Pagasulti. Sa NIV, increasing measure. O sa New King James, kanang abundant. So, ni abound, nanaghan, means, the word increasing means nanaghan sa imuhang pagkakristohanon. So, pa kaning kinaya is nag-awas-awas sa imong pagkakristohanon. Na anailhan kay mauni imong kinayahan sa maayong pamatasan, na kay kahibalo sa sa Ginoo, na kay Diyos nun nga kinayahan. Magugmaon ka nga igsuon diyan ni Kristo. Amen? Na kay self-control. O uban pang mga kinayahan, kindness, cheerful, sa panadiha nga kuan og labaw na kaning gugma. Dugay na ta nga Christian kung wala po ta may lingan ni there's something wrong. Amen? So mo ni siya increasing because the present tense kini nga picture is pagpadayon ka nga nagtubo sa kaning mga kinayana. There's no such thing as Christian nga di mausab o mas stagnant. Mo na nga dagdaggaya sa sibano pa nagdaggaya nga pagtubo o nag-awas-awas ning mga maayong pamatasan. Di kay maayong batasan karon ni kaugma na usab na pud. Gumanay ba? Unay nay uban nga. Nay uban Kristiyanin nangko naa ko ani dili tanan but the question nagkadugay ka nagkadaghan ba ni ug nagkawagtang. Mo na siya atong mga tan-on sa tong kaugalingon. So mo ni siya nga kay because mo na ito makita nganong nawagtang nagkadugay ta ug kalamay lang katong bag-o pa ta is grabe pa ni. So dinhi nito makita sad. So the question is, are these qualities kaning mga kinayahan is nagtubo ba sa imong kinabuhi? Isip Kristohanon, sadyang naglakaw ka. Pasabot na ning nagtubo is nailahan ba ka ani nga mga kinayana? Kaning moral excellence, self-control, brotherly kindness, godliness. Amen. Gugma, love. Or ang atong spirituhanon karon is nanas lumuganan, hapit na matay, gamay lay kuwang, manay kuyaw. So, mo ni si Pedro ni sulti siya aning mga kinayana nga di dapat mutubo ta. Dili kay pagbago pang Christian, may pakita manggawas may pagdugay to wa na. Nangataktak na, nangatagak na ba na siya buhok nga ng nangatagak, nangalagas. Ginihinay na. Muna some believers claim they have these qualities, but the question, are you growing? Nanaghan ba ng mga kinayahana? So mo ni nga angay na tong i-practice kayo everyday. Ug makita gyud ni sa to ang family. Dili ni nato, dili pa kita kadiyo to kita magtaw. The question ang family. Si mong bana, si mong asawa, si mong anak. Diha ang challenge na diha ang practice dinhi nato makita kung nigawas ba ni. So mo ni nga usa sa mga butang nga angay natong tukion gayud nga ni-increase ba ni for if these qualities are yours and increasing. So nagtubo, ni grow ta. So the question is, man atong manda is,
kung lakta ani nga mga signal sa mga kanimang kinayahan is may tato pagkasulti is nakagi tag spiritual deterioration unsa man spirituhanong pagkadunot. Kung dugay na tanga Christian human wa gyapon ni nanggawas or nangawa mangini nangalagas mangini mga kwalitiha or mga tiyas nagpadung na tagpagkadunot nga Christian. So mo na siya para nga gitagad kapayas. Guwapa ta kay siya ako magipasagdaan wala ko gisud sa ref. Naras gawas hantod dilaya dayon duha ka adlaw ra. Nidunot dayon. Kay way resources nga akong gibutang niya. Ano ko sa tagay source sa kabugnaw para ma-preserve tayang pagka-dunot. Mosa na ito. Kung di na ito gamit ko ng resources itong kaluwasan, madunot bita uban sa kalibutan. Muna nga ang church na himong worldly. Muna standard. Kalibutanan, kung makita mo mga video, muna sundo na kung sa'y usos kalibutan. Muna say, we need to apply all diligence. Munang ato gining paningkamutan kaning mga batas kaning mga kinayana with serious issue sa atong spiritual health. Kay mao gini ang mo siya identity nato isip Kristohanon. Muna ato ni magpaningkamutan because listen to this, some Christians magpakita nga productive kay silang Kristohanon, pugihan kay tanan, limpyo CR tanan kanang nas prison worship. Kung makita nimo wa gyud gipadayag si Kristo kay ngano man ang batasan o mausab. Muni kuyaw. Kay bisag pugihan ka mo limpyo sa siya human kunay mahugo diya mas mga sapa di ka sa puton ra din ka. Ya kung mani siya nga dapat is productivity yes important na. We need a lot of workers but the question is nausab ba ta? Nahimo batang Christ likeness which is mo na ang goal na to isip Kristohanon. Kaya after all sa kung sa pa mong nakabot diay imong gipangbuhat ang tan-awon wa gyapon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Amen. So morning is nga kinahanglan nga madayag gayud ang bunga sa kinabuhi nato isip magtutuo mapamapatud-an gayud kita nga usata ka magtutuo pinaagi sa atong batasan. So morning nga gingon ni Pedro dinhi muna kay because John 15:5 Jesus said, ningon siya, we will bear much fruit. Mamunga gyud daghang bunga. Muna siya gingon ni Jesus Christ sa John 15:5. Isip Kriston mamunga gyud daghang bunga. So if we continue to grow sa kinayahan ni Kristo, mo na may tabo si Kristo may increase, gatong kinabuhi ma-decrease. Amen. Kung mag-continue gyud tang atong kinayahan nga si Kristo madayag, si Kristo ang makita, gatong kinabuhi di na makita. Muna kuya, dugay na tang Kristohanon pero ang makita gyapon nato gyapon kinayahan kaniadto. Dili si Kristo. Muna ningon si Peter ni for it is qualities kung kaning mga kinayahan na angko nimo nagtubo ka. Muna ang may tabo. Muna nga ugdagan kayo sa dili magtotoo. Listen to this. Dili magtotoo. Maglisod gid og sabot sa usa ka magtotoo. Kay ngano man, dili man siya kakita sa bunga. Di siya kasabot, di lisod sabot. Daghan og mingon nga Christian, pero dili sila makapamatuod nga Christian sila kay ngano man, kay dili madayag ang bunga. Muni usa ka butang nga angay gyud natong pamalandungan. Mo nang kinahanglan magpadayon gyud ta tubo sa mga Diosnon nga kinayahan. Mo nang sunod nga statement nganong magpadayon ta sa tubo sa Diosnon kinayahan. Aron mo nang sunod nga statement, dili kamo mahimong walay hinungdan ug dili mabungahon diha sa inyong kaybalo sa atong Ginoong Kristo. So the reason right is kanitong knowledge of Christ. So the question is, mo siya sa English pa, they render you neither useless nor for the word render is give or provide. Di ka kahatag sa imong pagkahibalo ni Kristo nga wa kay ayo, wa kay hinungdan, wa kay bunga. May kita mo wali, may kita mo serve din ni and yet wa ka mga usab sa batasan. Ang production sa Ginoo dili about sa atong skills or talent, it's about our character. Munay tan-awon sa Ginoo. Yes, kugihan kita pero sa tong suod sa tong kasing-kasing unahuna sige tag bagulbul. Sige tag complain, sige tag
reklamo. Yeah, we need to understand, God looks on the heart, not on the external. So, muna siya, di render, dili ka mong mahimong useless. Or sa ESV and IB, they keep you from being ineffective. Sa New King James Version, barren. This barren is baog. It means baog, way bunga, way anak. So, the word useless is wala hinungdan, is sakit kayo ni nga pulong, di ba? Kung ingnon ka, wala kay hinungdan, sakitan ka, pero ang Bible nag-ingon ani. Kung dili kayo ni madayag ning mga kinayahan, wala tay hinungdan nga pagka-Kristohanon. So, mo ni siya ingon sa Bible. So, mo ni ang gingon ni Jesus Christ sa usa ka ulipon nga gitagaan niya talent. Nga katong tulo ka talent sa Matthew 25, nga tagaan niya 5. Namunga og 5, tagaan niya 2, namunga og 2. Pero kaning usa ra tay gihatag, wa pa gyud namunga. Pero unsay sulting Jesus Christ at verse 26, Matthew 25:26, mingon ang agalon, walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon. Anong wa hinungdan? Kay tapulan nga sulong, wa niya paningkamuti nga mo-invest ng talent. The same with sa kaluwasan nga naag nga gihatag nato nga nanatay gahom nga atong paningkamutan nga atong invest nga mo grow ta tatong mga maayong kinayahan. Amen? So mao ni siya bunga nga gipunas ta nga gipangita sa Ginoo. Kay kaning at word nga useless is walay gibuhat. Without labor, doing nothing. As one not working the ground and so living without labor. Gi-describe ni nga something inoperative. O sa to pa inutil. Kumatayo lang inutil. But we need to understand, di ta inutil, isip Kristohanon. We have the divine nature. Amen? Diyos nung gahom. So, that is why, o gi-describe sa ni, that which is not working. Dato pag ito, wa agad magtrabaho. Nanang resources, wa trabaho. The same basta nga pagunahon nimo is gitagaan na guna, di gyapon kibaw mo dungkal. Yang naman wa trabaho. So, mo ni siya nga useless, walay hinungdan. It is lain word is idle, gineglect, or lazy, tapulan. Idle ka nang way gibuhat. Imo bang gineglect ang imuhang gahom nga gihatag sa Ginoo. Kay nga naman, tapulan ka. So, mo nang si Pablo ni mando sa Romans 12:11, ayaw kamo pag tinapulan. Tinuon pag mainiton kamo diha sa espiritu, alagari ninyo ang Ginoo. Yan nag-speak siya, kiba mo Romans 12, nag-speak siya sa gift of the Holy Spirit in verse 6 to 9. Before nisulti siya ani. Nga nanatay gasa sa balang espiritu. Lahi-lahi ta gasa, mananingon sa ayaw mo pag tinapulan. So quote, useless o walay hinungdan, describe that which does not fulfill its purpose. In a spiritual sense, useless means to produce no good for God. Walay ayo diha sa Ginoo. With the virtues mentioned above, sa verse 5 to 7, nga mo increasing in one's life, mana ang Christian, kung di jud ta mailhan aning mga kinaya is useless and ineffective. Kita nga Kristohanon. Ug di lang kay useless, ang laing nga word po unfruitful or unproductive. So, it means, it pictures, makita mo, kung sa iting pamungarong buwana. Di ba kung summer, di mamangga? Mangga man na, basta init. Di ba kanang punuan, tanang favor, gihatag na niya. Pabor niya kay ting pamunga. Even though tanang circumstansya, ting pamunga niya, wag po siya mamunga. Muna unfruitful. Ang word gina unfruitful is tanan, gitagaan ng katanan. Punuan ka, gitagaan ng kanindot, gifertilizer na kanindot ang panahon, ni uban ni mo. Tanan, giham gamit ni mo, ibupo dyan ni mo, pero wag pong kamamunga. Muna unfruitful, unproductive. Muna nga sa Kristohanon, tanan, gihatag na sa Ginoo iyang bugtong anak. Tanan gahong balang espiritu, ang pulong sa Ginoo. Pero wag pong mamunga, kaya nga naman, tapulan ka.
So, this is what the Bible, this is what said sa quote din eh. This is an oxymoron for a believer. Kaya oxymoron ka nang dili mahitabo sa usa ka magtotoo. Isn't it di mahitabo sa usa ka magtotoo? Kaya nga naman, contradiction is a term, isip believer. Kaya isip believer, mamunga gyud ta. Amen? Musugot kag sa madi, mamunga gyud ta. Mana siya nga gingon sa Bible. Kaya kung di ka mamunga, kung punuan ni mamunga, walay gamot. Kato pa, kung wasay gamot, patay siya nga tanom. Tumusa na sa kita magtotoo. Kung di ta mamungang mga maayong mga batasan o mga maayong pamatasan, o pata, born again. Amen? So that is why, klaro ka din nga, unfruitful nga mga santos, mga pagtotoo is nagpadayon na nga bata pa dyan ni Kristo, kung dili pa ka mamunga. Kato pa bata pa ka, nagpabilin kag infant dyan ni Kristo. 1 Corinthians 3:1. Kung nagpadayon ka nga nang ginanglan pagkat spiritual milk rather than solid food. Narigapon kas kaluwasan ug repentance nga discussion. Wala ka about sa fruit, which is important but elementary na siya. Isip nga magtuturo ang ngayon nas mga bag-o. Pero kung dugay na ka, dapat is namunga ka mo naging Hebrews 5:12. So mo na nga kung na mga pagtulunan o kusog nga hangin, itos ra ka. Ilabay banda-banda ra ka sa hangin, o ikari-ari ra ka sa mga mini nga mga doktrina. Ephesians 4:4. But ang mga magtotoo, in other hand, is mutubo gayud continually. Wanang si Peter, ni mando ni sa 2 Peter 3:18, grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Si Pedro di mo mando ani kung way gahong gihatag Ginoo. Amen? Dili mo mando si Pedro. Kung di mo mando ang Ginoo na to. Kung makita na to ang Bible, makita na to sa Book of John, si Jesus Christ, isulti na sa unsay angay buhaton, sa dihang ningon siya matagaan tamog balang espiritu. In Acts 1:8, isulti diya nga, ayo sa mo panglakaw, pag 8 is tagaan tamog balang espiritu para mo witness. At ang ibasa sa Romans 7, which is, ang balaod, gipakamatyan na ni si Kristo tungunod. Mo nang di na taulipon sa tungunod, kaya na natay espiritu. Amen? So isip magtotoo is mamunga gyud ta. Manang si Pablo ni suwat ni Tito sa 1:12. Kaya gina niya ang mga taga Krita, Crete nga lugar. Mga bakako na siya, mga salbahis, kaon ray ginuhuna og tapulan. Mo na gingon dinhi. Mo na ningon sa Bible, ayaw pa kana ang tao nga tapulan. So, mo ni nga ang Ginoo nagtudlo gid about sa mga tapulan. Ilakad pa ko si Diway Kristohanon nga tapulan. Ako honestly tapulan kay ko ispiso kay kog tapol. Bisag gamon sa manggawas pa ma-review ko sa ito nga nakita nimo is kung na kay saktong puno na kinsa si Kristo mulihok ka. Kaya naman nakay gahom nga gihatag sa Ginoo, especially sa mga espirituhanong butang. Kaya mo na may nungdanon, kaya mo na mulungtas ang tutkanturan. Amen? So mo na siyang nga og di lang ka na nagdasik si Pablo sa mga magtutuo diya sa Krita nga kinanglan nga ang ilang mga Kristohanong makatun og buhat og maayo aron sa ilang pagbuhat niya na mauna ang ilang plataforma sa pag-share sa gospel. Dato mapuno sila o madato sila sa maayong buhat og mga maayong kinayahan. Kaya mo na imong sakyanan para makashare ka sa gospel. Plataforma. Brasyag pa nang imong kani nga imong gitungtungan lang para makita mo na atong mga hiyas sa pagka-Dios nun. Ismo nang pamagi nga makasangyaw tas maayong balita. Kung wa ta mo sa buwag maminaw na to. So mo na nga kung naitubag si Jesus Christ na ngano man dili mausab, ngano wa mamungaw ang paglakaw isip Kristohanon. Si Jesus na itubag niya na sa Mark 4:19. Mo sa niya hinungdan nganong di mamunga. Sa Marcos 4:19, apan ang mga kabalakan ining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupatigbabaw ug mulumos sa mensahe busa dili kani makapamunga.
Yung ano nila mga kailang kinabuhi na pas kalibutan. Nag-apas magyapon mga pangibog sa unod, mga pangibog sa kalibutan mo nang di gyapon mamunga. So mani nga angay na itong makatunan gayud. Nga dapat pugihan ta sa mga espirituhanong butang o mga lingit ng butang, dili sa mga kalibutanong butang. Muna, kung ato ang gamito ng resources sa atong kaluwasan nga nagdagaya, dini ka nato, dili gayud ta mahimong wala hinungdan. Dili gayud ta nga dili mamunga, mapuslan, dili mapuslanon diha sa atong pagkahibalo kinsa si Kristo. Mo na siyang the knowledge of Christ. The word dini na knowledge speak of the divine truth kinsa si Kristo. The full that kaning ningon siya true knowledge. Kapantay mo true knowledge. Kay kani mga false teaching nay kay ibalo ni Kristo. Pero dili tinud-anay maghimo-himo sila magtumutumo sila kinsa si Kristo. Mo nagutay true knowledge which is tibok ang kahibalo kinsa si Kristo. A larger thorough knowledge. It conveys the idea unsa man intimate relationship in Christ. Unang pagkailan tong Kristo dili about rakuto ba sa pagbasa kundi relasyon. The same basta si mong banaw gasawa. Nga pangalan ba imong mailhan kundi relasyon gud. Dapat magtupad mo, dapat magbuyog mo. Dapat magdungan mo kaon. The same with katong relasyon ni Kristo. Unang ato gyud nang i-work out gyud tong relasyon ni Kristo. Nga awag atong pagkahibalo ni Kristo mahimo lang ng epektibo kung mamunga ta sa mga maayong batasan. Amen? So, kung kaning mga pagtulunan, pagkailan do Kristo, kung wa ta mga usab, actually, wag yapon ta kailan ni Kristo. Manang kanunay ta mosulti nga mga Christians, eternal life is knowing Christ. Yes, tinud-anay na. But di ra na ko to bisulti. Dapat atay bunga sa atong mayong pamatasan ug tagawi. Amen? Dapat mailhan na sa tuang kuan. Yes, nag-serve ta sa Ginoo, nag-serve ta sa praise and worship, ni-update ta Bible study, nagtangyaw ta, dugay na ta diya, and yet makita gyapon nato wa gyapon ta mausab atong batasan. Actually, wa tay na produce na. Kita productive mo to gingon nga kita productive na. Yang productive yun, kita mismo mausab. Manang muampo kita. Kay mo na akong bago po mga Christian man akong pray, Lord, every time mo basa, Lord, human ako basa, tabangi ko, Lord, nga mausab ko, ma-apply din ako, ma-share. Matawang tuwan taon nga bago mga Christian. It is useless. Just like sa yawa, kaila kay Ginoo, ruwa mausab. Mo na nga, kay kaning mga butang nga, kung sige tag-serve, sige yes, that's good, important na. Kapit as fellowship, yes. Pag-share sa kapit, yes. Importante kay na nato. Amen? Nga natay production. Pero kung watay kausaban, legalismo na. Para tagpabisiyo. Di na mo matay gapon. Dapat truan na nga pag-serve na to is benefits siya nga mausab ka. Nga ma-form ka. Muna, itong pag-appeal prayer meeting, itong pagbasa Bible, dapat mausab ka. Di gapon maurag gapon ka. Nakinanglan na itong buhaton. Nakinumdum ko sa dyan, nagtrabaho pa ko sa Lapu-Lapu, sa MEPSO, sa economic zone. Wala akong yung tapulan ko. Kung ship, panggabi, ganahan ko panggabi, kaya nga matugong ko. Kung saan i-download, sa akong katba nga ka-shipping, product engineer man ko, na may prototype, hindi ko na may labtan. Magkasakasaro kung gitawag may ismais. Huwag yung ko'y agi. Kaya pag Christian ako, nakapil ako nga ng mga meeting sa mong madagkong tae nga mga boss, ako di kay gloss sa company kung kundi magdaga ng machine. Kaya din ay salvage value, kailang machine tag 10 million, dapat magpa-produce na sa production. Manang dislaganan mapaong. Tumoto siya nga makita nimo kung wa kay gihimo, sige kasi dan ako kay gloss sa company. Kung ato ni ibutang sa espirituhanon, yes, sige tag appeal prayer meeting, sige tag appeal Bible study, basa sa Bible, nangalaga tas Ginoo, yes, it's important, it's true. Which is mao ginang outcome sa espirituhanon. Pero kung wa ta nangausab, dili lakan siyang Ginoo. Diba kung sila kita, yung ano man, di yun ma-impact atong pamilya, atong mga anak, atong
atong mga office mate, atong silingan, hindi niya punta mausab atong mga kinayahan. O di ni mo dagaya kaning mga pamatasan, mayong pamatasan nga gihatag sa Ginoo nato, nga angay natong kaning kamutan. Amen? Na magdugay ta. Pag iba mo rapper ni taod. Kaya ang UK, mga Switzerland, Netherlands, nag-lockdown na. Kasi mo rin, kung anti-Christ o kalit ito. So, morning nga angay natong paningkamutan. So, how are we in our godly characters? Kumusta man natong Diyos nung kinayan? Nitubo pa? Or nangalagas na? Gamay lang hibilin sa mga maayong pamatasan na to nga nagdugay ta sa Kristohanon. The question is, mao ba itong goal or aim padulungan sa atong pagkabasa itong Bible, pagkailan ito ni Kristo? Kaon sa man, mausap ta, madayag si Kristo sa itong kinabuhi. Ug sige gyapon tag singhag sa itong bana, sige gyapon tag pangulata sa itong asawa, sige gyapon tag pamuna sa itong anak nga walay takasuko. Sige gyapon tag pagsingka sa mga tao nga atong kalagutan. Dapat mapuno ta sa fruit of the Spirit. Kung magkadugay ta, unang atong anak, dili mo to nga natay Ginoo, kung maura gyapon ta. So sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa imong pag-ila ni Kristo, nga imong Dios ug manunubos, makaingon ba ka nga nidagaya ning mga hiyas nga Dios nun sa adlaw-adlaw nimong kinabuhi o pagkinabuhi? Nakita ba na nato? The more we serve God, the more we will like Christ. We will be Christ-likeness. Nabatay patience. Sabi na sa time. Ganang time. Hindi niya makita ditong batasan. Sa oras. Manang dili gayud ta magtinapulan sa atong pagkakristohanon. Kaya nga naman, gitagana tagahong sa Diyos. Amen? Nga ato ning ihukon, ato ning paningkamutan. Ang Ginoo bagya po nilihok na to. So, gaduha, now we go to the negative result, which is Peter give us another reason. Nga naman kayong Kristohanon is wala may epekto sa yung pagkaila diyan ni Kristo. One negative result with a negative warning. For verse 9, for he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. So, kaning mga butanga nga, wala ka mailhi aning mga kinaya, is buta ka. O, kaning short-sighted sa Cebuano, sa Busaon. Daga mga igo ni short-sighted. Apil ako. Hindi ko short-sighted, far-sighted bang to. Kahit si bisan kinsang nakulangan aning mga butanga, buta o iko lamang makakita sa tuol o nakalimot nga siya na hindukan sa nagaluan nagikan sa iyang mga sala kani adto. So, morning siya blind siya. Unsa may lack kuwangan yaning mga butanga kaning qualities. It means wala ka mailhi aning mga kinayahan mayong pamatasan. Morning iyang gi-refer din. So, it's in other translation, these qualities aren't present in your life. So, kani mga kinayais wala ka mailhi ani. Wala makita. In NLT, who fail to develop these virtues. So it means nga, kanang napakyas ka sa pag-develop ng mga batasana. So in Philip's translation, whose life fails to exhibit these qualities. Ngayon mong kinabuhi, wag yun madayag ng mga pamatasana. So kung kuwang ka diha, meaning ani is, pasabot ani is, wala yun madayag si Kristo. Yung Christian life is blind or short-sighted. Buta ka. So, ang word nga buta din is buta sa spiritual truth. Yes, gubasa ka, niminaw ka, inyet ang spirituhanong kamaturan, wa mo tuhok ni mo. Wa dya po makita, anak. Kaya nga naman, gibutahan ka sa yawa in 2 Corinthians 4:4. Muna ang work sa yawa sa mga unbelievers. Muna ang unbelievers, di ka kasabot sa pulong sa Ginoo. Pero kung magtutuong gani ka, makasabot ka. It's impossible if you encounter Christ. When you read, you cannot understand. Di ka kasabot. Makasabot yun ka. Diya sa pulong sa Ginoo. Muna siya. Mo sa nigingon ni Jesus Christ sa Church of Laodicea in 3:17. Revelation, di padayag 3:17. Iyang gi-describe nga, gingnan niya nga,
For you say, ningon mo, dato mi, ningon ang mga simbahan sa Laodicea, kaya nga Christian sila, na prospered me, nabulahan mi, and wala mi, I need nothing. Wala mi ning langlan, isa kamay. Pero ningon si Jesus Christ, not realizing that you are hugaw gyapon mo, makasasala gyapon mo, puno gyapon mo sa lapok. Luoy gyapon mo, pupri mo, buta mo, o hubo lang gyapon mo. Christian nga church ha, si Kristo ni nanas gawas, wala sa simbahan. So claims na nga Christian nga, makita nimo lukewarm, which is useless. Sa kaning nga context sa Laodicea, kaning word na lukewarm, useless, di panis la Christian. Kaya nga naman, wag mo Christian nga useless. Useful ta for the kingdom of God. Nga nimo tang useless, kaya wala to paning kamuti. Nga magamit tas Ginoo. Yang kuyo na duha na, iday luwas makardi. So, mo ni siya nga, ikaduha is, this is why, short-sighted. It's literally, who is unable to see far off. Kanang di kita layo ako, kita layo po, di ko kitag dool. Kadaganan ni short-sighted. Di kitag dool. Kita ay kanang, isla kitag layo. Kita sila dool mo na short-sighted sa kanang antsuhos. Umubog panglantaw. So nga nung mubog panglantaw, listen to this, di ba? Short-sighted bubog panglantaw. Kaya nga naman, nag-focus silang kaugalingon dinis kalibutan. Wala sila mag-focus sa langit ng mga butang. Muna'y mubog panglantaw. Ug tungod ni ana, sila kasiguraduhan silang kaluwasan. Kaya naman, kaya napuno silang kinabuhi, diniras kalibutan o silang kaugalingon. Dili may tungod sa mga langit ng butang. Muna'y bubog panglantaw. Muna kunay mahitabo sa kalibutan, kunay mahitabo sa iyang kinabuhi, mabalaka na dayon. Kaya nga naman, na-focus man din sa kalibutan. Focus on the earthly things, not on the heavenly things. Mo nang makita na to, nga kung sigig, rana ko sigig at kubang sa laptop, yung sigig tuon, sakit ako matabugat, manap lang kalit. Kaya naman, sige naman ang tanaw sa layo. Mga sinasakita, kung sige sa tanaw sa kaugalingon, sige ba taga-self, kita sa kalibutan, kinadura po kas malamit ng saad. Mga to focus man ka. Kaya kung focus ka sa kalibutan, hopeless ka. Mo nang ningon ang Hebrews 12, fix your eyes on Jesus, because He is the one perfecter of our faith. Una nga sa Colossians, please set your mind in things above. Seek the things above, where Christ seated at the right hand. Mando na sa dihang ikaw na ang kunimo. Sa dihang imposition na ito, na kumplito na tadya ni Kristo. Amen? So mo na siya, kung atong pakabanan on permi, ang kalibutan, wala mo na siyang mabutag ito. Huwag mubuk na itong pananaw. Bantay mo na mga tao, mubuag pananaw ni Moy, yung mga kaugalingon. Dapat kita gusto ng taas ng pananaw, which is langit nun nga pananaw. So, for this, if you lack these things, ano man, anong lack man tayo mga qualities, kaya ano man, focus mo kita sa itong self. Focus mo kita sa itong past. At ginundumi, gilimpiyuhan ka ni Kristo. For having forgotten His purification in His former sin, gilimpiyuhan na ka ni Kristo. Usa ayaw balik-balik nga sige makag-ingani nga sa imong sala. Gilimpiyuhan na ka. Remember, ang sala sa unod napagya po nato kunang Galatians 5:19, and yet we have victory over sin. Romans 8. Amen? If we live according to the Spirit, not according to the flesh. Pero kadagana ito, mubalik sa itong past, mubalik sa itong nagyan, no, patay na na. Ilimpiyuhan at tama ng kadaganan is di siya kabiya sa guilt. Manig, sa bago pa nga Christian, nindot kitong kinabuhi. Muna siya, tanaw ka ng Kristo. Pagkadugay ng Christian, mo na ni-focus naman sa itong kaugalingon sa kalibutan, manang disturb kita sa itong pagkakristohanon. What I hope
which is si Kristo ta sa tungop. That is why ato gid iwali permi ang maayong balita sa tong kaugalingon. Kaya kung sige kagwali sa imong kagahapon, sige kagwali sa imong guilt kaniadto, makapahuyang yun na nimo. And remember, ano siya nga hingon ni Pedro nga dapat atong fokusan nga mangmungat ang mga maayong pamatasan. Dili ang atong mga daan na natong kinabuhi. Dugay na tang Christian, sige puntag pundo, sige puntag balik-balik sa tala. Sige puntag mangutana, am I luwas ba ko? Kung dugay na ang Christian, okay ba kag first, second, third year? O kung 5 years na ka, 7, 6, 7, di na ka mangutana. Ang pangutana, every time mo sala ka, anong naghimo pa man ko ni sala nga na-deliver naman ko ani? Amen? Anong yung ani pa man niya pang batasan nga dapat is mausab naman ta ko. Itugay na ko diyan ni Kristo. So mo na itong pukusan. Nga naman di na makahatag ka siguraduhan sa imong kaluwasan kung nagbalik-balik ka kung kanay mong kalaa. Ang makahatag ka siguraduhan sa kaluwasan is nag-apasta ning mga kinayahana, mga Diyos nga kinayan. Ang kadaghanan to ato may ilaw atong kaugalingon sa mga makasasala, mga tinguha sa pangunod. Mo na short-sighted. That is why wa kay desire or paglangtawon or vision sa gingharian sa Ginoo. Kaya nga naman, na-focus ta sa tong self, limited kita. So manang we need to understand, kung mo-focus ta sa kalibutan, ang kalibutan mo lumalabay lang. Even ang mga fashion sa kalibutan, lumalabay lang. Kung na-focus ka sa kalibutan sa kaugalingon, kung try ka, kung tanaw sa mga lagit ng butang, hindi nakakasabot. Mawagtangan na kagpaglaong. Kaya naman, nakonsuman ta sa itong kaugalingon sa kalibutan. Dugay na sa kimutuhok mo. Muna kailangan na po divine nature nga ma-deliver ta ng mga butanga. Amen? So that is why, isip believer, muna nga, ganong kuwang kita sa abilidad para mutanaw sa mga eternal nga mga butang because na-focus ta sa mga temporal nga butang. Sa kalibutan ng butang, skillful kita. Pero about sa gingharian, wag kita skills. Imbis i-equip na ta sa Ginoo. Amen? Maglisod ta na. So, nga this kind of Christians is nakalimot nila. Bawa mo kaning former purification. Diba mo? Purification is a process of cleansing. Diba mo sa process atong cleansing, gipakamatyan ka ni si Kristo dito sa cross. Iyang bugtong anak, iyang gihatag tungod sa dakong gugma para ikaw ako maluwas. Pusa, mani siya talikdi na imong daang kinabuhi. Itugyan imong kinabuhi ni Kristo. Kung di mo itugyan imong kinabuhi ni Kristo, di gini mo maangkon ang pagpamunga o kaning paglimpyo. Tapos nan malimpyuhan ka sa imong sala. Kung maangkon lamang ta na pinagi sa pagtuon ni Kristo. Remember, atong sala, gilupong na sa kinalawman dagat sa Ginoo, diskalibutan. Kung wala makatugkad na, kung ayaw balik ka permi, kung ayaw balik diha, kung makita mo ng baboy, ganang baboy nun, kung maghugas mo, kung ligid yun na permi siyang tai, di man ta baboy, ang ipakamatyan, kamatyan matas Ginoo. Amen? Di man ang baboy. Busa di ta mo balik sa atong sala, atay gahom diha. Amen? In Christ. So, nga, ayaw balik-balik ka imong guilt sa imong karaan. Gibayran na ni Kristo, gipasaylo na ta diha ni Kristo. Ang angan natong buhaton is mubugno na ta pag-ayo. Ug atong bugnoon is bugnoon is ato ang mga maayong pamatasan diya sa Ginoo. Munang quote, Piper comments that the problem with the person who does not strive toward all the fruit of faith is that he is blind in two directions. Kung man siya, butas siya sa duha ka direction. When he looks to the future, kumutan-aw kuno siya siyang umaabot, is unsa man, foggy, haze, di maklaro. Tama, ang mga saad sa Ginoo, ang promises sa Ginoo is maswalo apra. Sa unsa man, sa pagka-fog, blur kayo, sa di maklaro. Kaya nga naman, nasa worldly longings, mga kalibutanon nga mga tinguha. Munang fog kay stanon, haze kay blur kay ang mga saad sa Ginoo. Kaya nga naman, natabunan siyang tinguha nga kalibutanon. Munay blind. O kanisan nga may short-sighted, I think that is what it means by short-sighted. And when he looks to the past,
atong kagahapon, nagipasaylo na siya. At first, excited siya. Pero sa dugaya na, makalimot na siya, nagipasaylo na siya. Morning short-sighted. Manang kadaghanan kung nakalimot na ka. Nagipasaylo na ta. Kaya kung gipasaylo na ta, dapat natay fear mo dishonor sa Ginoo. Natay fear. Mahadlok ka nga musala na. Morning godly sorrow, worldly sorrow. Ang worldly sorrow is kanang ikay nasakitan sa sala. Wa di ko na mamatter sa Ginoo. Ang godly sorrow, ang Diyos nun nga pagsubo, nakita kasi musala ang Ginoo may nasakitan. Muna si Judas o si Peter. Kita mo si Judas nasakitan siyang nahimo na sala. Muna naghikog siya. O si Pedro nasakitan, nakita siya nga nasakitan ang Ginoo siyang nahimo na sala. Muna ang mamatter most, dili kita may masakitan. Amen? Kundi ang Ginoo may atong napasakitan. Every time mo sala ka. Muna what is counts, muna mo counts all about good. Sa mata ko masakitan. Ang ngayon ta masakitan, di magkasala mo ka. Ang Ginoo kay balaan. Amen? Muna kung kasabot ka ng repentance, good. Repentance, nakasabot kang pasakitan na to ang Ginoo every time we sin. Yes, Ginoo. I hope dako kay ng issue na to. Kadaghanan to ato naman nang i-neglect. Dako kay ng issue na to. Postway. So imagine na, kung ikaw sanglahon kay nalimpyuhan na ka, kuman, nakalimot ka, hindi na di ka sanglahon, nalimpyuhan na ka, sa mong kondisyon. Sa may buhaton, di ba, mabalik yapog ka. Mahimo kang, muna, kung di ka mo pursue, kung nakalimot ka, mabalik yapog kag ipon sa mga sanglahon. Muna, ningos Pedro, kung di ka maningkamot, aning mga mag-apas, aning mga balaan nga kinayahan, muwalo yapon ta sa magbalik yapon ta sa tong daang kinabuhi. Kay ngano man, tungod kay mo develop man spiritual amnesia. Makalimot man ta nga ginimpyuhan na ta. Muna kung ato i-feed firmly ang gusto sa sala, makalimot gayud ta. So, muna sa dihang na temptasyon, embrace kita, mugakdos kita sa temptasyon. O ang bakak sa yawa, o ang false teachers. So, kumusta man ang atong mga Diyos-tong kinayahan? Napakyas ba ta pag-develop aning mga Diyos-tong kinayahan isip Kristohanon? Kung napakyas ka, dapat natay buhing paglaom. Amen? Atong paningkamutan nga mo-grow ta ni, nga mutubo ta sa atong paglakaw isip Kristohanon. Kaya nga naman, useless na sila gisya nga magsigitag wali, magsigitag appeal sa service kung di ka mga usap. Pero importante na siya, dapat ato ng pangayon, mutuot nga natay divine nature, Diyos nung gahom, kung mga ambit na sa Diyos nung kinayahan, nga mausab gayud ka. Amen? Hinday mo tupan, mausab gayud ka sa gahom sa Ginoo. Tutuuhin na. Mausab ka. So, are you a spiritually blind or short-sighted? Spirituhanong buta ba ka or bubo yung panglantaw? So makibalo ka ani. Saan mo pagibaw? Inagi sa mga dadlaw nga pag kinabuhi. Kinsay mong gipupusan. Imuha bang kinabuhi o kalibutan o ang gingarian mas Ginoo? Nagtinguha pa ka nga musimbas, nagtinguha pa ka nga tawag gani, mausap ka. Kaya na to, diba sa mga workers is na tayo 5 AM. Per meeting. 5 AM, alas 5. Kung ganda ng mga pilata mo. Alas 5 sa mabuntag o Huwebes. Prayer yun na, 1 hour. Makita na mo kung importante yun mo ng mga butanga. Kaya nga naman, excited ka. Hindi ka excited, hindi mo ng kalimtan. Kung makita na mo, kinsay mong priority. Di man ka malangitan na, di sa ka may imperno. But the question is, mo ba na priority mo? Diya na ito makita itong kinayahan yun isip Kristohanon. Amen? That is why, mo na nga unaha yun atong intimate relationship with Christ. Mo na mangayo gayud ta og pasaylo sa Ginoo kung na-focus pa ta sa atong kaugalingon o sa atong kalibutan or mga guilt kaniadto. Pasaylo na ta. Amen? Mo na sama sang giwali kaniadto, di pa ka kapasaylo sa kaugalingon ang Ginoo mo pasaylo nimo. Amen? Tingana atong Ginoo.
nga di mo pasaylo gayud siya as long nga ikaw mudawat sa kapasilog mangayog kapasayloan just Ginoo. So ato agayud usmo ng atong pangununa nga ang Kristohanon, ang apostol Kristohanon ang maayong mga batasan. Di lang kay productive ta sa mga paghimuhimo which is important na paghatag og tract, important na pagpanglimpyo, important pagpangalagad sino pagwalis, Bible, pulong sino importante na. So ato sa apostol is mga usab ka sa atong mga kinayahan. Amen. Mo ginatong tan-awon, we need to check always. Kung mailhan mo na sa atong uyog permis panimalay. Mo na diha atong ma-practice gayud. So mo na atong prioridad sa pagpuyo atong Diyos nung kinabuhi. So that is why mo ni siyang the certainties of our salvation is igamit ato ang resources sa Ginoo. Unsa man na mamunga ta o mutubo gayud ta sa kaning mga hiyas sa Dios nung kinabuhi. Amen. That is why Ephesians 1:3, blessed be the God or Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every heavenly realms of spiritual blessing. We have everything. Amen. According the riches of His grace, lavishly gihatag sa Ginoo nato. We cannot excuse. Ato gining buhaton, ato gining paningkamutan nga mugawas gini ato ang mga batasan nga Dios nun. Ato gini dapat madigayaon ni. Makilhan ta nga nindot na tagbatasan magkadugay. Kung napakyas mga itag pasaylo ya balik kas Ginoo. Amen. Kung atong ginimuon ato yung paningkamutan diha sa Ginoo. So mo nang God's gift of salvation is the source of godly living. The divine enablement, the call for growth, and the certainties of our salvation. Ang verse 8 to 9 is which is atong gamiton ang resulta sa God's resources. Resulta is mutubo kita, mamunga kita. Di kita mahimong way hinungdan. Amen? Di kita mahimong baug diya sa atong paglakaw. Makita jud ang bunga sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Busa ayaw kalimti. Gihinluan na ta ni Jesucristo. Putla na kung sa may imong gituptan karon. Ayaw tuguti. Walang buhaton tani. Munang gamiton tani tanang resources nga gihatag sa Ginoo which is ang divine nature and the divine power sa atong kaluwasan. Munang i-set aside nato ang mga way hinungdan nga mga butang, mga mahinungdanon nga butang angay nato priority which is ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ayaw tuguti nga igsuon nga magkadugay ka, mga lagas ang mga mayong batasan o mailhan na lang ka. Nga tawagan ni nga kanang dili ka Diyos nun. Muna ayaw tuguti nga mahimot ang legalismo. Importante na si Kristo madayag kayo sa itong kinabuhi. Amen? So muna nga, life is short. Kung ang kalibutan ay langlan sa itong mga pagsangyaw. Hindi sa tabang usab, wag mo tuon na to. Amen? Muna nga, as God's people, we need to walk. Mulakaw kita nga atong mata, nagbuka gayon. Di kay galakaw tayo atong pingon atong mata. Pamutan-aw bas kalibutanon. Kundi mutan-aw ta sa mga langit ng butang. Para ang Ginoo mahimaya gayon. So I want you to stand up and close your eyes and bow down your head. Ayaw ni ibaliwala ni nga mensahe. Because sa matter ni sa atong eternity. Ayaw tuguti nga another Sunday man niya, another word, another sermon. Una dasigon ta mo. Iampos Ginoo nga ikaw mismo willing ka mo commit nga Lord nga maningkamot ko nga madayag ka sa kinabuhi. Pinagi sa akong pamatasan Ginoo. Ayaw tuguti Lord nga mahimo kong hipokrito. Ayaw tuguti Lord nga mahimo kong legalismo. Nga Lord salamat aning mga butang nga imong gipanghatag na imong gi-entrust nako nga nakoy Bible study. Apil ko praise and worship. Apil ko Lord nga nimo ko mamungo. Pero tabangi ko Lord nga mausab sa ko Lord nga makita gyud si Kristo. Kay mao man ang matter Ginoo among mga kinayahan. Dili among skills, kay among skills mga wara pa among kinayahan mao ginay mo tuman. Mana nga nagaanda mag-story sa usa ka pastor. Nga ningon usa ka pastor nga nasa Sunday school teacher sa ilang simbahan. Makita nimo gifted kay siya. Productive kay siyang pagtudlo.
kung makita niya, wag siya na-accomplish. Kaya nga naman, kinay darkness na lang room. Kaya ang mga ipangtudluan niya mga bata, liwat na niya, way batasan, wala mo bugro. Sumuna nga usa ka butang sad. Nahibulong siya, productive kasi siya yung tudlo, pero niya mga ipagtudluan, wala na nga usap mga radyapon. Kasi siya mismo usap, kaya kung sa iyang batasan, di-absorb sad sa mga bata. Ang importante kayo, ang patience, ang humility, when we teach the Word of God. Amen? So Father, we thank you, Lord. Thank you so much, Lord, for this message, O God. Kabangi mi, Lord, nga Lord, nga na-impacted kita mi, Lord. Kahit tugot mi, Lord, nga mahimuming walay hinungdan. Lord, og dili mabungahon, Lord. Kabangi mi, Lord, that through the knowledge of Christ, Lord, nga makahatag mi, Lord, nga increasing measure, nga mabungahon mi, Lord. Nga dili kay tulot na nangalit ni Kristo, walay hinungdan kami mi nakahatag nga walay hinungdan. Paog mi, Lord. Busa, Lord, nangay mi simong tabang. Usba, matagusa na mo, Lord, maluoy ka. Kabangi mi, Lord, nga we will commit to you, Lord, and we stand up before you, O God, that are willing to surrender our life, Lord. Lord, palihukan balang Espiritu. We know, God, mo lihok na mga mua lang yun, Lord. Naabag yun mi, desire, O God, nga Lord, nga mapausap da kanimo. Busa, Lord, salamat, Tino, dalaygon ka, Lord. Busa ikaw, ikaw nakadungog ani, ayaw tuguti, nga magpadayon pa kasi mong daang tinamo, padayon gapong kasi mong daang batasan, kung dili, itugyan mong tinaboy, itugyan, kung sa man ang batasan na ngayon may pausap, upang ngayog tabang sa isig ka magtutuo nimo. Kung ikaw ba nag-asawa, pangayo o magtabang sa matagusta nga magbadlungay mo sa mga kinayahan nga yung ipakita nga dili gusto. And we know, makita isip nga mga katawhan, hinahimot ang kahayag sa itong panimalay at itong silingan. Salamat, Ginoo, dalaygon ka, lihog, Lord, tabangi mi, Lord, nga kaning mensahe ni mo, Lord, nga mabungahon kani sa sunod nga mga adlaw, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless. Let's sing a last song. Paglaong ko, ikaw lang
Malang itong amahan, salamat Lord, ngay mong gugma nga walay katapusan. Lord, yung paghatag usab sa mga tithes and offering, help us to grow also, Lord, in our giving, O God. Because it's a part, O God, sa mong generosity, Lord. It's a godliness ni Ginoo. O gamitan ni Lord ang tithes and offering, Lord, ito, mga mukabot pag mga kalag, Ginoo. Panalangin ni usab ng katawan, Lord, silang paghatag. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So magtapok ta, storya mo, reflection ta, kadiyot.